Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Nakapag-share ka na ba ng salita ng Diyos? Beware. Baka pagtulog mo, di ka nagisingin. Puro tayo share ng mga content natin. Puro tayo share ng mga content ng idolo natin. Hindi naman yan masama. Hindi yan masama. Pero, i-share naman natin. Huwag naman nating ikahiya yung mga content at salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan sa araw-araw. Kinakahiya ba natin? Puro tayo post dito, post doon. Nakalimang post ka sa inyong page per day. Pero, nakapag-post ka na ba? Or nakapag-share ka na ba ng salita ng Diyos? Beware. Baka pagtulog mo, di ka nagisingin. Paglabas mo, madidisgrasya ka. Bakit? Kasi hindi mo minamarites ang salita ng Diyos na nagbibigay sa iyo niyan. Diba? Or where's pamilya mo? Ang Diyos, sobrang bait niyan. Pero wag naman tayong sobrang sama na hindi man lang natin ma-share yung gawa niya sa atin. Si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. Wag natin niyang kalimutan. At sana magkaroon tayo ng lakas ng loob na ipahayag ito. Kasi mga kapatid, no, nakakalungkot. May nagpahayag ng salita ng Diyos sa parisan ni Diwata. Ang lakas ng loob ng taong to. Hindi ko kaya. Mahihain ako eh. Pero siya, kayang-kaya niya. Di ba nagsisigaw para ipahayag ang salita ng Diyos sa atin. Sabi ng iba, wrong place daw. Sabi ng iba, gutom lang daw pakainin na. Sabi ng iba, nababaliw daw at pera lang ang habol. Sabi ng iba, puyat lang daw or worse, lasing tong taong to. Hindi yan lasing. Kayo ang lasing, puyat at gutom. Ang taong nag-share ng salita ng Diyos ay matino. Nasasaktan lang kayo, kaya kayo nagko-comment ng ganyan. Walang lugar na tama o mali ang pag-share ng salita ng Diyos. Kasi ang sinishare mo dito, yung salita ng Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay at kalakasan at nagligtas sa iyo sa kamatayan. Huwag kalimutan.